Well, mga kababayan, West Philippine Sea pa rin. Kailangan po kasi nating tutukan itong West Philippine Sea eh. Wala nang balita tungkol kay Kibuloy, no? Ano kaya nangyayari? Nagpalit na ng PNP chief eh. Ano kayang mangyayari? Ngayon na iba na ang PNP chief. Anyway, balik tayo dito sa West Philippine Sea. Ito naman pong tungkol sa ibinulgar at pagpapaliwanag ni Senator Trillanes tungkol dito sa yung pagbibintang sa kanya na kesyo ibinenta raw ni Trillanes yung Scarborough nung panahon ni Pinoy. Actually, narinig ko na yan noon, na noon parang pinaniwalaan ko kasi yun nga, mga sikretong usapan, mga backdoor negotiations na yan, at naging ilang ulit siyang nagpabalik-balik sa China. Kaya naman pala ang tinatawag na backdoor negotiations ay talagang sikreto. Pero hindi naman pala illegal. Kasi ginagawa naman daw pala yan talaga ng lahat na bansa. So ngayon, dito sa pagpapaliwanag po ni Trillanes, ngayon ko po naunawaan na talagang totoo, hindi ako ngayon naniniwala doon sa mga bintang sa kanya na ibinenta niya. Sa totoo lang, naging makabayan nga po pala talaga itong si Trillanes. Mas makabayan po ito kaysa dito sa mga Duterte. Doon sa ginawa niyang yon. At inaway pa siya ni Ponce Enrile. Ngayon tuloy, parang nagdududa na rin ako dito sa dignidad ni Juan Ponce Enrile. Kasi unang-una, itong latest na nalaman natin na hindi magandang ginawa niya nung nasa posisyon siya. Kailan ba yun? Nung siya ay Senate President. Or, di ba yung tungkol sa Napoles scandal na dawit dito si Enrile, si Bong Revilla, at si Jinggoy. Di ba nakulong nga yung tatlong ito? Si Enrile, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Nakulong sila. Dahil sa plunder. Kailan lang sila nga na itong si Estrada at saka si Revilla, di ba pinalabas ito ang nagpalaya nito, si Duterte. Kaya itong mga pinalaya na ito ni Duterte, hindi nga katakataka kung maging taga-suporta sila ni Duterte. Kaya nakabalik nga sila sa politika Ito namang si Enrile, di ba, napalaya ito for humanitarian reasons dahil matanda na at nagkakasakit daw. Pero nung makalabas, ang lakas-lakas na naman. Anyway, balik tayo. Nag-detour na naman ako. Dito nga po sa narinig ko na pagpapaliwanag ni Trillanes, naintindihan ko na yung ginawa niyang hakbang noon, yung backdoor negotiation na yan, para sa kapakanan at pabor sa Pilipinas. At hindi po kapanipaniwala yung mga bintang kay Trillanes na ibinenta niya yung Scarborough Shoal. Oo nga naman, kung talagang ibinenta yan ni Trillanes,
hindi man natin nakikita yung kayamanan ni Trillanes out of that sale of a territory, ang isang napakalaking proof dyan ay kung talagang inupuan na yan ng China na ang kinasanan ng buong buo dahil binenta na eh. Meron na sana sila dyan ng mga structure, hindi na nakakapasok yung mga mangingisda natin dyan, nakakapasok pa eh. Tinataboy nga lang nila, pero nakakapasok. At walang itinayo na struktura dyan, hindi dinevelop ng China dahil alam nila na hindi kanila. So, totoo naman po ang sinasabi ni Trillanes na hindi niya yan binenta. Walang katotohanan yung mga bintang sa kanya. Yun lang po ang isang napakabigat na pruweba dyan na puro kasinungalingan yung pagbibintang kay Trillanes. Uli hindi naman kasi man lang nagpapaliwanag si Trillanes noon. Ngayon lang, nanahimik lang siya eh. Pero tingnan mo, kung susuriin po natin, ano ang mababasa natin sa pagkatao ni Trillanes? Makabayan, di ba? Tapos ngayon, nagre-request si Trillanes na paimbestigahan ng Senado ni Amy Marcos itong tungkol sa secret deal na ito ni Duterte. Ano ba naman? Senator Trillanes, you are barking at the wrong tree. Si Amy Marcos pa ang you addressed the request to Amy Marcos na magsagawa ng pag-iimbestiga dyan sa Senado? Do you think gagawin ni Amy Marcos yan? Boyfriend niya yun eh. Marami na nagsasabi niya. Ako, sinabi ko rin yan eh. Kasi sobra siya makapagtanggol eh. BFF ni Amy Marcos, si Duterte, sobrang mahal na kahit na daw nag-iisa na lang siya, Duterte pa rin. Wow! Napakaswerte naman itong Duterte na to. Isang anak ni Marcos, in love na in love sa kanya. O diba? Ngayon pa nga lang po, tinatawag na ni Amy Marcos si Trillanes na uto-uto na isahan ng China. O sino ngayon po mga kababayan ng mas makabayan dito sa dalawang to? Between Amy Marcos and Antonio Trillanes. Si Trillanes na nanahimik lang sa mga bintang sa kanya, sa mga kasinungalingan na pagbibintang sa kanya, sa pagbibenta ng Scarborough Shoal, na hindi naman pala totoo. O ito si Amy Marcos, tingnan mo. Kamping-kampi sa Duterte, kamping-kampi sa China. Di ba? Ngayon, alam mo, mga kababayan at Senator Trillanes, yung kahilingan nyo po ngayon na magsagawa ng anong tawag dito? Hearing, inquiry, tungkol dito sa pinasok na secret deal ni Rodrigo Duterte. Imposible po yan. Never yan gagawin ni Amy Marcos. Kagaya nung narinig natin na sabi ni Cynthia Villar tungkol sa pagtatanggol din niya kay Kibuloy. Ano ba yun? Sabi niya, Diyos ko, you don't do that to a friend. Si Amy Marcos hindi lang basta friend ni Duterte, kundi baka more than friends. Chismosa.
Malisyosa. Hindi naman po tayo naniniwala dyan. May asawa, may kinakasama si Duterte, di ba? Sobra lang na, ewan lang kung anong klaseng pagmamahal yan ni Amy Marcos kay Digong. Bakit gano'n na lang siya Jesus, Mariosep. Ngayon, kung sa ngayong panahon po, walang mangyayari dyan sa sinasabi ninyong Senate inquiry. Maniwala pa ako kung doon sa Kongreso, doon sa lower house gawin ang inquiry. Doon maniniwala ako na may kahihinatnan yan. May kahahantungan na klaseng inquiry. Pero dito sa Senado, my goodness, alam naman natin kung anong mga klaseng senador ang nandiyan dyan. Mga inutil lang nandyan eh. Solamente siguro ang magpupursige dyan na mag-imbestiga ay si Risa Hontiveros. Pero hindi naman yata niya komite yung nakakasakop dyan sa ganyang klaseng issue. Ang mabuti pa, gawin natin mga kababayan, antayin po natin na matapos ang 2025 elections. Tapos, siguraduhin natin na walang makakapasok na mga pro-Duterte. That time, doon lang po yan pwedeng mangyari yung successful inquiry tungkol dyan sa secret deal. Kaso, baka by that time nakakulong na si Duterte sa The Hague. Pero kahit paano, pwede pa rin imbestigahan, di ba? Kahit absent yung culprit. Malaman lang ang totoo. Anyway, meron naman siyang representative dyan kung sakali. Kaso, wala namang ibang pwedeng tanungin kasi at sumagot sa mga tanong kundi si Duterte. Ba't ko sinabi na dapat ang inquiry na yan gawin after the election next year? Kasi nga po walang mangyayari ngayon. Dahil lang nandiyan dyan sa Senado, puro tuta ni Duterte. Ngayon, ano ang mas maganda nating gawin? Senator Sonny Trillanes, tumakbo po kayong senador sa 2025. Pati si Laila de Lima. Nang sa ganon, matupad yung hinihingi ninyo na Senate inquiry. Dahil kailangan yung mga nandiyan dyan sa Senado, dapat ang mga nandiyan dyan, mga bagong ipapasok na senador, ay yung fair, may fair judgment. Kung hindi naman talagang super anti to the max, at least fair. Sa mga issue po ngayon, Mr. Trillanes, kailangan po kayo sa Senado. At for sure, this time, mananalo na kayo. Mananalo kayo. Ako mismo, ibuboto kita. Pati si Laila de Lima. Kahit na alam ko na anti-Marcos kayo. At least man lang, sa issue ng West Philippine Sea, magkasundo tayo. Hindi lang tayo magiging magkasundo sa opinion ninyo, sa opinion natin, tungkol kay Marcos Sr. Pero hindi bali na. Anyway, past na yun Anyway, kahit na past pa yan, hindi po maganda na yung patay ng tao
ay lalapastanganin pa rin ang alaala. Pero, okay na lang. Basta para sa bayan natin, iboboto kita. Lahat ng mga tatakbong senador na magiging pabor sa or anti-China, okay, anti-Chinese propaganda, lalo pa pagpatungkol sa West Philippine Sea, iboboto ko. Doon tayo magkakasundo. At for sure, kailangan po kayo dyan sa Senado. Huwag na kayong mag-mayor dyan sa Caloocan. Kasi kukunti ang mapagsisilbihan ninyo eh. Bayan lang ng Caloocan, marami namang pwedeng mag-mayor dyan. Huwag na kayo makipag-agawan pa dyan. Hindi naman sa hindi kayo kailangan ng Caloocan, kundi masyado po kayong overqualified to be a mayor. At kailangan kayo ng Senado. Kaysa naman, alam niyo mga kababayan, ang mga bagong papasok sa Senado, si Philip Salvador, di ba, nagpapakita na ng presensya? Mga bagong tuta ni Duterte. Philip Salvador, Willie Revillame, my goodness! Kung ganito ang magiging content composition ng Senado, kailangan po talaga, Senator Trillanes, nandiyan kayo. Trillanes, Laila de Lima, yung mga dilawan na makabayan kahit papano. Yung magiging pro-Pilipino pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Boboto ako. Diba? Kasi, mga kababayan, kailangan nating mahalin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace!